So ayun, kumusta mga kanoitsi? Welcome back sa ating YouTube channel. Na IC. So ngayong araw, another update naman tayo usapang WPS naman it's been a while since naggawa tayo ng reaction ng patungkol sa WPS kasi parang na-busy tayo doon kay Mayor Alice Guo. Ang hahaba kasi ng mga video na na-react natin. So nasa-short ako sa time sa pag-react ng mga ganito. So ngayon isisingit na naman natin muli itong patungkol sa WPS since related lang din naman ito doon kay Mayor Alice Go itong West Philippine Sea kasi nga yung kalaban natin dito mga Chinese na nang ano sa atin ba parang ano ba nambabalahura sa atin. So ayun, this video is from Melv's Castle. So meron itong pamagat na pagbabarilin nyo agad. Huwag kayo matakot. Utos yan pag inakyat ng China ang BRP Sierra Madre. Nako, meron ng ganong mga utos. So ayan, bago natin simulan, Melv's Castle, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kay Manod, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, pag bang-bingin nyo agad, huwag kayo matakot. Utos yan pag inakyat ng China ang BRP Sierra Madre. So like, comment, share, subscribe. Start. Panibagong floating buyer ng China pinagwawasak ulit ng Philippine Navy. Grabe. Di na nadala ang China Akala siguro masisindak pa tayo sa paulit-ulit na walang kwentang floating buyer na yan. Tama. Sa post at video nilabas ng Chinese-controlled media, illegal raw na sinira ng sundalong Pilipino ang floating buyer na inilagay sa Ayungin Shoal. Walang talagang China at Paulit-ulit na lang, illegal. Kala nyo naman talaga sa kanila yung teritoryong yan eh. nood na lang. Nagkukusa na kasi ang Philippine Navy pagwawasakin ang inilalagay na floating buyer. Sa isa pang video, makikitang diretso ang pagkakalagay ng floating buyer. Pero noong balikan ng China Coast Guard, sabog-sabog na at hiwa-hiwalay na ang mga ito. Panigurado nirereklamo to ng Chinese Foreign Ministry. Pero Grabe, magsisimula na sila manghuli sa June 15 men. Bukas na. Kasi 14 ko to na record eh. So tingnan na lang natin kung ano talaga yung kalalabasan dyan. So sana hindi titiklop yung Philippine Coast Guard or Philippine Navy natin dyan at huwag matakot ipaglaban natin kasi kapag ka natakot tayo this coming June 15 wala na that time they will na talaga na trespassing na kayo ha, diba? Nahan na raw sila ni Commodore Roy Trinidad. Pagmamay-ari ng mga Pilipino ang Ayungin Shoal. Kung kukundinahin ng China ang pagwasak dito, in the first place dapat daw wala kayo sa aming teritoryo. Panawagan ni Commodore Trinidad, magsilayas na kayo. In the first place, sila ang dapat wala sa ating exclusive economic zone. Sila ang nanghimasok, they are the intruders. At ngayon, kung sino ang wala dapat doon, siya pa nagbibigay ng kanyang demands. Hindi ba nakakatawa ito? In the first place, umalis muna sila. Tama. Pero papaano kung akyatin ng China ang BRP Sierra Madre? Ibang usapan na raw yan. At pag nangyari yan, magkakaputukan daw talaga. Tama. Kapag ka kasi halimbawa, i-try talaga ng China na umakyat talaga dyan sa BRP Sierra Madre. Considered na yan as trespassing talaga So yun, since umakyat na nga sila, anong gagawin ng mga Coast Guard natin dun? Of course, i-depensa nila yung sarili nila. Baka biglaan silang ambushin dun eh. So kapag ganyan yung nangyari, meron ng madedo, grabe. Nakakakilabot mukhang mag-uumpisa na talaga yung China-Philippines War. Grabe, nakakakilabot yun Ito nakahanda raw ang Philippine Navy lumaban. Pero hindi sa Ayungin Shoal lang papanindigan ang pakikipagdigmaan. Pati raw sa ibang upukadong isla ng Pilipinas, may plano na ang Pilipinas kung magkakagyera talaga. Okay. At nais kong banggitin na yung Philippine Navy, and for that matter, the entire armed forces, ay magpapatuloy na tiyakin natin that the Philippine flag will continue flying high and free. Not only on BRP Sierra Madre, but all our features sa West Philippine Sea and the Northern Islands. Kasama dito para matiyak natin yung ating mandato is the increase of our patrols, our presence, and we have also increased engagement with our allies, our partners. Okay. So ito isang hakbang to ensure that the rules-based international order sa West Philippine Sea at sa South China Sea ay manatili. And ito na titeraan. Dapat ganun talaga. Pilipino, kaka-celebrate lang natin ang Independence Day. 'Di ba? June 12 tapos June 15 titiklop tayo sa China. No way. We will not be deterred from performing our mandate of patrolling, of rotating our personnel, of providing them supplies. June 15 ang isa sa binabantayang araw ng Armed Forces of the Philippines. Aarestuhin kasi ng China ang trespassing raw na papasok sa South China Sea.
Nagbabala na noon si Pangulong Marcos at muling uulitin ni Commodore Trinidad ang pagbabantang iyan. Malaking gulo raw ang kakaharapin ng China, pinapangako yan ng militar. Tama. Na sa lahat, wala silang karapatan magsabi ng ganon sapagkat ito ay within our exclusive economic zone. Pangalawa, hindi natin hinihintay na umabot ang punto sa ganon. Kapag bukas men, tapos wala talagang, or for example lang walang gagawin yung China. Yan talaga yung patunay na puro lang talaga sila pagbabantaan. Pero sa kabilang banda naman, if ever na manghuhuli talaga sila, yun, malaking gulo yan. Of course, kapag ka magkaroon ng enkwentro dyan at may madedo, wala na. Ay nako, wag naman sana, but yun, syempre kailangan din nating i-defend yung natin, sovereignty natin, di ba? At sila naman mismo nagsabi na hindi dapat tayo mabahala sa binanggit nilang yon. I just hope na hindi na itutuloy yan sapagkat that will be a drastic escalation Tama. kung sakaling gagawin nila yon. Nag-iwan ng mensahe ang Philippine Navy sa lahat ng Pilipino na titiyakin ng kasundaluhan ng Pilipinas na mananatiling nakawagayway ang bandila ng ating bansa Dapat lang. saan man dako ng bansa. As we speak right now, your members of the Philippine Navy, your Philippine Navy and your AFP are in some isolated outposts. Maari sa kabundukan, maari sa mga isla, maari sa BRP Sierra Madre. At tinitiyak nila na yung ating bandila ay manatiling nakatayo at lumilipad sa gisag ng ating kalayaan. Sapagkat yung ating mga ninuno ay nabuwis ng dugo at yung iba sa buhay para matamasa natin ang kalayaan ngayong araw. Di ba? June 12, tapos sa June 15, gaganyanin tayo. Rest assured, your Philippine Navy and your armed forces will continue performing its mandate to ensure that we will remain a free country and our flag will remain flying in all our sovereign territory. Ano kaya ang magiging reaksyon ng China sa pagwasak ng militar? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ng salog. Panibagong floating bar. So ayun, yun lang naman guys. That's from Melb's Castle. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin yung channel niya men. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe. Nice. So yun, kita nyo naman yun, di ba? Medyo, na to men, bukas na talaga yung hindi, parang June 15 ko may upload tong video to Or maybe now, kasi June 14 ngayon. So June 15 is the day na parang tutuparin ng China yung nila. Or hindi siya tutuparin. Yun yung expected or Yun yung set date nila na manghuhuli na daw sila ng mga magte-trespass sa 9 dash line nila. Which is pasok din naman sa 200 nautical mile natin, di ba? So diyan talaga natin malalaman kung gaano talaga yung China. Kasi kapag hindi nila tutuparin din yan, it means puro lang talaga sila pagbabanta. Pero at the same time, kapag tutuparin naman nila yan, of course, malaking gulo yan. Kasi syempre, biruin mo ba naman, bigla ka na lang manghuhuli, di ba? Huhulihin mo yung lahat ng papasok doon. Alangan namang magpahuli lang din tayo. Pasok nga yan sa 200 nautical mile natin. Like, men, I think sobrang labo talaga niyan or wala, gulo talaga yung sasapitin nila dyan. Imagine that. 200 nautical mile. Nasa 200 nautical mile ka pa lang. That's based on international law. At the same time, na ipanalo natin yan, meron tayong mga papeles dyan, tapos tayo yung huhulihin. Like men, nasa sa atin yung international Like, sa atin, pumapanig yung international. Tapos, hahayaan lang natin na hulihin lang tayo ng China sa teritoryo mismo natin. Like for sure, malaking gulo talaga yan. Yun nga, sabi naman dito ng Navy natin, or yun ng AFP natin na gagawin talaga nila yung lahat ng magkakaya nila. Like, wala. Pagdasal na lang din natin yung natin, men. Mga AFP, Coast Guard, Navy natin na sana'y ligtas din sila at okay sila, Iiwas din sila sa mga ganyan-ganyang gulo. Tapos yung China, sana nga magising na tong mga to kasi mukhang over na yung pinagagawa nila Like, June 15 na, bukas na talaga. Grabe. Medyo nga ako kung ano talaga yung mangyayari. Kasi kapag sinimula na yan, yung panghuhuli nila at magkaroon ng dyan, tension, wala na. War na. So, nakakatakot. But at the same time, kailangan din nating tumindig, di ba?
So that's it na lang muna guys. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos anyways, dagdag ko lang, ano yung mararamdaman nyo if ever na nanghuli na nga yung China. Tapos parang wala lang ginawa yung Pilipinas. Kasi medyo natatakot din ako na baka magaya sa 'di ba yung wina-water cannon tayo ng China. Wala lang response yung Pilipinas. Natatakot ako sa part na kapag may mangingisda tayo doon na hinuli, hinaras na way na paghuli tapos pinapabayaan lang din ng Coast Guard or ng Navy natin. Natatakot ako sa ganong senaryo. So sana naman walang ganong mangyari ano. Kasi hindi na yan katulad ng water cannon lang eh. Buhay na yan ng mga kababayan natin eh. Tapos yun nga, ang isa pa sa nakakatakot dito, kapag may madedo na dyan, wala na. Mag-activate na yung MDT natin sa US. Which is wala. Gulo talaga. So yun, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melbs Castle. So like, comment, share, subscribe. Out.